sirs and ma'ams, good morning po. We have this morning our Regional Director, Police Brigadier General Jack L. Wangki, the Regional Director of Police Regional Office 6. Also the Governor of the Province of Baclan, Honorable Jose Enrique Miraflores, sir, good morning. And also the Municipal Mayor of Municipality of Calibo, Sir Julius Soco, sir, good morning. Also the Provincial Director of Aklan Police Provincial Office, Police Colonel Arnel Ramos, sir. The Chief of Police of Calibo Municipal Police Station, Police Major Francie Andrade, sir. And the Public Information Officer of Aklan Police Provincial Office. This morning, sirs and moms, we would like to thank the presence of the media who are present. And this morning we'll be giving updates on the investigation conducted on the case of Mr. Juan Raya that happened on evening of April 29, 2025. At this juncture, sirs and moms, I will give the floor to the Chief of Police of Calibo Municipal Police Station in person of Francie Andrade to give us the update. Sir. Thank you, sir. Good morning po sa lahat. So, while we are presenting the shooting incident case of Juan Raya, Ipon Saran alias Johnny Raya. This time, please. For the facts of the case, time of the incident, at about 8:17 in the evening of April 29, 2025, at Villa Salvacion, Cotingri Street, Barangay Atagaw, Calibo, Aklan. For the brief facts of the case, the victim was inside his residence watching television when unidentified male suspect wearing black jacket and full-face helmet arrived on a block. After the shooting, the suspect left the scene heading towards Cotingri Street, still within Barangay Atagaw, Calibo, Aklan. Next slide, please. Victim's profile, Juan Dayang Ipulsanan alias Johnny Dayang, June 24, 1935, to the age of 89 years old, nationality Filipino, address Villa Salvacion, Cotingri Street, Barangay Atagaw, Calibo, Aklan. A background of the victim, appointed as officer in charge, Mayor of Calibo by former President Aquino after People Power from March 1986 to January 1987. Sir, nakita po natin yung mga nakuha po nating CCTV footage. Ito po, sir, is before the shooting incident. So, nung nag-responding siya tayo, nag-assign na po tayo ng intelligence officer na mag-monitor po ng CCTV footage ng Indarin po para matrack po yung pinanggalingan at saka yung after the shooting incident po. So yan po yung sinakyan po ng ating suspect po. This slide please. Ito po yung CCTV. Makikita po dyan na pumasok po siya sa Villa Salvacion po. Yan po siya. Yan po. Turn left po siya. Diyan po sa may Alliance Park banda po yan, Sir Max. Next slide please. Ito naman po CCTV footage is malalaki po yan doon banda, malapit po sa bahay ng ating pong victim. Yan po yung motorcycle at saka yung suspect po natin. Ito po yung CCTV. I think I can ba may sound?
Yan po banda ang bahay ng ating victim. After po ng putok, meron po tayong dalawang witness na nakita na sumilip na po yung suspect po natin dala yung, na mabilis dala yung motor po. So, hindi po kasi dyan makikita sa CCTV pero meron po tayong dalawang witness na nakita nagdadrive po siya ng motor after the shooting po. So wala na po tayo makita dyan. So next slide po tayo. Yan po ang paglabas niya sa Villa Salvacion po. 18 po ng gabi. Next slide. Yan po. Yan na po siya. Palabas po siya. So, pinatrack po natin yung pinanggalingan niya before siya pumasok sa Villa Salvacion. Merong isang establishment doon na tumigil si gunman dahil pinaayos niya po yung motor niya. Nagpapalit po siya ng gulong. Kaya nakakuha po tayo as early as April 30 ng 5:45 ng umaga. Nakuha na po natin kaagad yung mukha po ng ating gunman. So ito po yung gunman po natin. This slide ko lang po siguro sir kasi may nakikita po yung witness po natin. This slide po. Yan po yung mukha po ng gunman. Kung screenshot po natin yung mukha po. Yung CCTV footage po. At that time pa lang po ay mukha pa lang talaga po yung meron po tayo. This slide. Early in the morning of April 29, nakita rin po sa CCTV na nag-casing pa po yung ating mga suspect po. Bali may kasama po sa that time na driver po. Kung makikita po natin yung nakaangkas, pareho yung jacket niya at saka yung jacket na nakuha sa isang establishment po ng gabi na yun before the shooting incident. Mga 9:40 po ng umaga sir yung sa left na cancer, na picture yung may angkas po sir. 9:40 ng umaga, ng April 29 po. So this was reported by witness ba? Opo sir. Doon sa labas ng bahay nitong nakita nila ito sa mga alas 9 ng umaga before the incident or the day of the incident. Nakita ng kanyang katiwala si Margie at report na mayroong suspicious looking na mga personalities naka-onboard sa motor at bumaba itong naka-black jacket na may marking. So itong picture na ito na nakikita ninyo dito sa may naka-angkas, this was taken 9 o'clock in the morning before the shooting incident. Ibig sabihin nito, nag-casing sila before nung nangyari yung insidente. So, as you can see, nakatsinelas nga lang siya dito, but the same ang kanyang ginamit na mga damit tsaka yung helmet. This slide I think.
Next slide. So yung soko po natin naman is nagkanda po ng forensic investigation po. At yung ating mga intel is continuous po yung pag-backtrack ng mga CCTV natin dito sa barangay Busbangan, barangay Poblasyon, saka sa Endaring. Next slide. Yung ating pong soko nagkanda po ng forensic investigation. Yung ating mismong si Army po, saka si DRDO, saka yung ating dito dito, sinutandakil po ng on-site inspection po. Ito po, nung during sa backtracking po namin, nalaman namin na yung gunman pala is nag-rent ng isang room sa isang hotel dito sa Kalibo. And then, pag-rent niya, may pangalan sa doong iniwan. After that, pinalo up namin yung pangalan is mayroon palang nag-rent pa siya ng motor before the shooting incident from April 3, April 10, April 26, nag-rent siya ng motor. 3 beses siya nag-rent ng motor. So yung narintahan niya po is wala naman silang alam. So kung ano po yung background ng nag-renta sa kanila, so nagpo-post po sila kung sino nag-rent po sa kanila. So doon po na natin nakita na ito pa lang si gunman natin. Kalikita naman talaga yung pangalan dyan. Nag-rent po pala siya ng motor doon. So pinapuntahan natin sa intelligence natin, mga operatiba, and then doon tayo nakakuha ng mga IDs niya. Yung pag-post kasi nasa Facebook page is late ng mga 3 days. Pero yung sa kontrata po nila doon is nakalagay po doon is April 3, April 10, and April 26. Next slide please. So ito po yung mga naiwan na ID po doon sa nirintahan niya po ng mga motor. At pina-verify naman po yung mga ID na yan, which is legit po yung mga ID. This slide. Yun po yung pag-verify po doon sa LTO po. Ng ID niya po sa LTO. Yung driver's license. This slide. Yun, kinuha din namin, nag-dig up din kami, may previous pala siyang kaso sa 9165 somewhere in Pasig, if I'm not mistaken po. 2021 po. As of sir, for representation sir. Thank you, sir. Police Major Francis Andrade for the updates on the effort of the SITG Jaya. At this juncture, I give the floor to our Regional Director, Police Brigadier General Jack L. Waki. Sir. Thank you, Arnel. And of course, again, good morning sa ating lahat. Salamat sa inyong pagdalo dito. And natutuwa rin tayo na dumating ang ating pinakmamahal na Governor, Sir Joen, at ang ating Mayor ng Kalibo, Sir Jovish. So, dagdagan ko lang muna yung para at least we have a clear view on how we came up with this gunman or the suspect. Kanina, yung yung sa conduct natin ng operational research, na nakita natin na nandun siya sa isang hotel at doon siya nagrenta ng motorsiklo. Before that, nung nag-surveillance sila noong umaga, yung pinakita natin na may motorsiklo doon, di ba, na nakakas yung gunman natin. Nagkaroon tayo ng
sinundan natin yung mga kalsada na posible na dadaanan at nakakita tayo ng mga CCTVs doon na na-catch ng CCTV. And this forward tracking led our investigators doon sa C9 Hotel. Tama ba? Yung sa C9 Hotel. Doon siya dumiretso ng umaga after na nanggaling siya doon sa pagsa-surveillance. And true enough, nung nagtanong yung investigators natin doon sa front desk, na-identify at nagsabi siya na mayroong nga ganong tao at ito yung identity niya. Pinakita niya yung pinirmahan na yung pag-check-in niya at yung pinakita niya ng mga IDs. So, fortunately naman, ito ay hindi talaga gumamit ng cover. Ang ginamit niya is yung totoong pangalan niya at pinakita niya yung mga identification niya. At upon our verification, these are authentic identification. And nag-search naman tayo doon sa Facebook, nag-search tayo sa Facebook at lumabas itong pangalan niya na meron siyang isang establishment doon, nagrenta siyang ng motor. Okay? And it appears na on April 6, nandito, as early as April 3, nandito siya sa Kalibo. Nagrenta siya ng motor for 3 consecutive times. Nung 3, binalik niya ng 6. Bumalik siya ulit nung 10, and then dinetla yung motor after 3 days. And then nung 27, binalik niya nung the same day. No? So, ibig sabihin, yung motor na ginamit niya ay pang surveillance lang yun. Iba rin yung ginamit niya during the time na pinerpetrate niya yung shooting incident. So, yun yung pag-backtrack natin, that's why we were able to identify. No? So, as early as 30, kinonceal muna natin itong research natin because we were then conducting one-hand operation. No? One-hand operation. But unfortunately, we were able to trace na nakalabas na siya dito sa Western Visayas. Pero tayo nakuha ang flight details niya na umalis siya noong May 2 via Iloilo Airport. Nakakuha tayo ng kanyang manifest. And we have coordinated with our counterparts sa Metro Manila who are also helping us track this suspect. So until now, wala po tayong result, and with this development, we are now filing the case. And in so filing, we deem it best na i-present na rin ito sa media so that siguro kung mayroong mga nakakilala sa atin dito, at least they can help us. They can provide information. At ang pinakamaganda dito, we have here our governor and our mayor of Kalibo who are generous enough to provide rewards para kung sino man yung makakapagbigay ng information leading to the arrest of this gunman. At least they will also be rewarded. No? So, ito yung purpose natin, ipapakita natin yung larawan nitong gunman para at least we can seek the support of the people who might have encountered or who might have information that would lead to the arrest nitong suspect na ito. And ang direction po ng investigation natin, pinapaniwalaan po natin na hindi ito yung talagang brains ng pagpatay. Kasi from our research, we are convinced na ito ay hired killer or hired gunman. No? From his record, nakita nyo naman, meron siyang
daming criminal record, nahuli ito ng illegal drugs, possession, at the same time using. Ibig sabihin, gumagamit ito ng droga, at the same time, nagbebenta ng droga. So, we firmly believe na meron siyang, meron nagutos sa kanya. No? So, yun ang gusto nating malaman. Isang pagkikipagtulungan natin sa mga information probably na nakakilala nito. At the same time, yung isang kasama niya dito nung nag-surveillance, alam natin local ito dahil ito yung nag-guide sa kanya. No? Nung dumating siya dito, accordingly, doon sa hotel, mag-isa lang siya. At ang pagkilala niya is nagbabakasyon lang siya dito sa Kalibo. Mag-isa siya, I mean to say, nung nakita natin na may kasama siya doon sa motor, we strongly believe na ito yung nag-guide sa kanya. Okay? So, ito yung pinapakita natin na mga pictures, nakita niyo naman kanina. And we have also other screen grabs doon sa operational research natin. Nakikita natin itong mga pictures niya. No? Ito mga ito. Dahil nag-serve din siya na security guard, kaya makikita natin parang naka-VIP ang kanya dito, ang kanyang suot. Anyway, this will be provided to you. No? Ulitin ko uli yung purpose natin dito to seek your support that this photo will be presented to the public, at we are appealing also kung especially sa mga kaibigan o kapamilya nito na kung kilala nyo ito, the police stations or the PNP are willing kung gusto nyo i-surrender. No? Kung gusto nyo i-surrender. Kasi ngayon, ipinakita natin ito, sigurado, hindi lang po yung police ang maghahanap sa kanya. Pati na yung nag-hire sa kanya dahil alam na nagkilala na siya. So, bago pa may mangyari sa kanya, mas maganda kung kamag-anak niyo ito, may kapamilya niyo ito, mas maganda i-surrender niyo na lang. Para at least malaman natin kung sino talaga yung nag-utos sa kanya dito. Baka mamaya, dahil nalaman ng nag-utos sa kanya or yung mastermind na kilala na natin ito, ay siya pa yung mauna na pumatay dito sa gunman na ito. So, we are appealing to the family na bago pa may mangyari sa na-identify natin na gunman na ito, much better na magipagtulungan kayo, mag-report kayo sa atin dito o sa mga kapulisan na malapit sa inyo at i-surrender ang inyong kamag-anak. Okay. So, yun po yung appeal natin, and hopefully we will have a speedy resolution of this case kung eventually mahuli na natin ito at malaman natin kung sino yung mastermind dito sa pagpatay na ito. Thank you. Thank you, sir. At this juncture, we hear a message from the Honorable Governor, Honorable Jose Enrique Miracoles. Thank you, sir, and good morning to everyone. Yesterday, I was briefed by this situation that the PNP has already identified the gunman, and there will be a press conference today to ipakita sa public para magpapila na tayo na mahanap itong perpetrator para mas mabilis yung pagbigay natin ng justisya sa pamilya ni Sir Johnny Daya. So, we suggested yesterday that reward money will be offered kung sino yung pwede makapagturo sa itong tao nito. And yung province naman ay sa pag-usap ko sa office, willing magbigay yung province ng 250,000 pesos para sa pag-identify, pagturo ng gunman na ito.
And may itatagdag pa si Mayor Churis no, sa reward money na yan. So we are appealing to the public kung kakilala niyo po ito, like sa sinabi ni General Wangki na sa family niya, please, i-provide nila ng necessary information sa mga PNP natin para mas mabilis na masolusyonan itong nangyari dito sa probinsya ng Aklan. Thank you, sir. We hear also additional message from our Honorable Governor, Honorable Juris Sopro. Sir. Good morning to each and everyone. I am closely monitoring this case, and I hope this will be resolved the soonest possible time. Together with the provincial government, the local government is also offering the same amount, 250, coming from the intelligence fund of the Libor, to speed up, to resolve this case. So we're also offering 250,000 if there are any people or persons who can shed light or give information. Please don't hesitate to contact the local police or the provincial or the regional. Thank you, sir. Maybe at this juncture, we'll give the opportunity to the media sirs to have some questions. Sa mga magtatanong po, you can throw first question and one follow-up question. And you can use the microphone in front of you. First, may call on Sir Arvin Ronque from Todo Media. Sir. Go ahead, sir. Good morning po. Kirby Representation po in behalf of Radio Tondo Aklan. Yorme at Gov po. Sabi niyo po kanina, magbibigay po ng reward money ang LGU, tsaka po yung province natin, at saka po kay General Wangki, sir. Pwede na bang ma-disclose itong pangalan, pati yung muka ng suspect, sir? Yes, so, ito na yung kuha natin, yung ibibigay namin sa inyo mamaya. Pangalan at saka yung itong picture. Okay po. Follow-up ko lang po, sir. Together with yung in-offer ni Governor and Mayor na reward para at least, that is in a total of 500,000. No? Okay. Follow-up ko lang po, sir. Ito po bang kaso ni Tayjani Dayang, yung patay po sa kanya? Ano po ba ito? Political, ano po ba ito? Kumbaga, concern ba ito na sa political? Well, actually, marami tayong angle na pinopursue. That is the reason na very vital pagka nahuli natin ito o kaya nag-surrender so that we will know. Kasi we are of the belief na kung ito, gunman ito. Kasi we also coordinated with the family at hindi nila kilala itong tao na ito. Itong gunman natin. So, malaki yung hinala talaga natin na hindi siya hired man at meron talagang behind sa kanya. Merong mastermind. So, pag nahuli ito o kaya nag-surrender ito, diyan na natin malalaman kung ano talaga yung motibo ng pagpatay kay Sir Dayang. No? Hindi natin dinidisclose either possibility, political, o kaya considering na ito si Mr. Dayang ay may mga negosyo rin ito, baka yun siyang motibo because actually even yung kanyang anak ay nag-suggest na kung pwede, tingnan din natin yung angle ng kanyang negosyo. Thank you, sir. From Energy FM, it's either Sir Kensley or Ma'am Vanessa. Good morning, sir. I am Vanessa Paredes from Energy FM. Ang question ko po, sir, is aside po sa pagiging gunman, ano po yung profiling niyo na possible pa na naging trabaho ng suspect, sir? Based doon sa nakita natin sa ID niya, he was or probably baka employed pa ito dahil ito ay pinapalaw pa natin. Na-employ siya as security agent, security guard sa isang security agency.
Thank you po, sir. From XFM Calibo, Sir Arier Colas. Sir. Sir, good morning po. From XFM Calibo po sila po mga Aragulas. Ngayon po sir, nakita na po natin yung suspects sa CCTV. Ano yung maging investigasyon, investigasyon natin at po sir, at ano po yung kasunod noon na mangyari dito po sa suspect? Continuous naman natin as far as the suspect is concerned. At ito nga yung ginagawa nga natin. Pinakita na natin so that we could reach out to the public, makakilala nila ito para makapagbigay ng lead kung paano po natin mahuli ito. And actually, we'll be filing the case already anytime kung makahabol na itong araw na ito. If not, probably, sigurado tayo bukas may ipapile na natin yung case. And yung investigation will push through. No? Ito is isang kuha lang natin ito, isang magandang lead lang natin ito. Continuous po pa rin yung pagkakandak natin ng investigation. Baka mamaya may makuha pa tayong leads about kung sino yung kasama niya dito. Kasi nakita natin, dalawa sila nung baka makakuha din tayo ng lead kasi pag-identify nitong kasama niya. O kaya, dahil pinisip na natin ito, baka naman may nakakaalam sa kaso na ito at pwede sila makatulong. So, the investigation will still continue. Kasi of course, to the initial filing of the case na by today or probably tomorrow, and continuously sa pag-follow up natin sa pag-identify ng mga perpetrators and the cohorts. At the same time, yung sinasabi nga natin na mastermind. Thank you, sir. From Bombo Radio Calibo, Sir Wel Ladura. Sir. Alright, good morning to everyone. Sir, I'm Wel Ladura from Bombo Radio Calibo. At ito pong nangyari na ito na pagpatay kay Sir Johnny is talagang kinukuben ng bigyan personality dito nga sa probinsya ng Aklan kasi sabi ng mentor at saka talagang parang tatay na namin sa industriya ng mamaya dito sa Aklan. Before pa nangyari yung incident ng pagkamali, meron pong balita, unang balita before sa kanyang buhay. Ito po nangyari yung pamali, General Wangisa. Yes, actually, yung unang na-report nito, before the incident, there was a report na mayroong accordingly, tao na nagsusurveillance. At ang report is may dalang baril. Respondihan pa naman po ng polis natin ito at yung tinuturo nila na tao na nandoon ay na-freeze ng ating kapulisan. But during the freezing, wala naman pong nakitang baril kaya hindi na nila hinuli dahil wala namang reason talaga na hulihin. So that was the first time na report na parang may kahinala na nangyayari doon sa vicinity ng bahay nitong victim natin. And pangalawa, nung may nag-report ulit regarding dito at pinuntahan pa rin naman ng police. Actually, nung pumunta yung police natin doon, nag-iwan pa ng contact number. No? Nag-iwan pa ng contact number na just in case na merong nakita kayo ulit na kahinay-hinala, you have to contact the police para makag-responde. So, yung assessment nga natin dyan, matagal na rin talaga na merong nagsusurveillance sa kanya. Alright, may follow-up question sir is ano pong mga hakbang o kung kayo kung hakbang na ginagawa natin ngayon aside po sa represent ko kanina para po masiguro natin na maibigay ang madaling ang justisya sa pamilya Dayan at para rin po sa proteksyon ng mga mamahayag dito sa Aklan na nakaranas ng parang banta or karahasan, General Wangisa. Yeah, we are assuring everyone, especially members of the media,
that you have our full support. Kaya kung ayaw naman natin talaga may mangyari, no? Dito, sa situation na ito, pag-ikaw nagawa naman ng police yung kanilang initial na hakbang. But, well, unfortunately kasi, kumisyan din natin talaga mabantayan ang four corners ng ating area. So, nakalusot na ito. That's why I've given already the warning to the PD at the same time yung mga chiefs of police na maging dagdagan pa nila yung vigilance nila at makipag-coordinate din sa mga members ng mga media. If you might not know kung talagang yung intent dito is yung supilin, yung yung malayang pamamahayag ng ating mga media. So, I have given instructions to all the chief of police through our PD na bigyang pansin at makipag-coordinate especially sa mga members ng mga media na kung meron man silang mga threat o kahinala na mga activities na they feel na they are threatened, they have threats in their life, ay bigyan pansin ng ating mga kapulisan. Thank you, sir. Next, from Sir Ronel, Erodistan from Radyo Natin Kalibo. Sir? Good morning, everyone. I'm from Manila Broadcasting Company, Radyo Natin Kalibo. Sir, matanong ko lang, speaking po ng report, nakapunta po ba ang veteranong terorista na si Sir Jai Dayan sa police station para mapaglater? Base sa inyong report. Good morning, Sir, nagpunta lang po si Sir Johnny sa police station. Nagsabi po siya na may threat siya. Tapos nagtanong po siya kung paano magka-avail ng security. So, na-advise naman po natin si Sir Dayan that time na makasama natin. Kasi may proseso po pag-avail ng security po. Ng police security po. At gaano po katotoo na pumunta din sa Clan Police Office si Sir Jai Dayan? Ilang araw bago pinaslang ang biktima? Hindi ko po yun, Sir, masagot kasi nasa Kalibo po ako nasa side. Pero I don't know sa kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. As per information that gathered, napunta siya rito. Ang natin is i-refer na natin properly sa Kalibo Police Station para ma-address. Pero masabihan natin siya na yun nga yung pag-avail ng security is by proper police, especially na yung election is magpo-provide kami pero may mga proseso po na pagbigay na security. Matanong lang ulit, nakapag-blatter ba talaga? Negative po, Sir. Wala po tayong blatter. Kasi yung pinunta lang talaga ni Sir Dayang sa station at saka accounting rin sa mga kasama niya is nagtanong kung paano maka-avail ng security po. Thank you, sirs. At this juncture, may I call on Sir Arnel Rilampago from Love Radio to be followed by Ma'am Lynette or Ma'am Aba from GMA. Okay, good morning everyone. As of now, pinaka-latest, sir, sino yung nag-spearhead sa investigation ng case, Kalibo or Province? Sir, as of now, Sir, kami po ang pakailangan po ng case. So kami po. Yung pinaka-latest, sir, sa cellphone, kasi may mga issues na may mga deleted conversation, at saka yung sino yung nag-handle na yun? At pinaka-latest na trace pa ba yung mga, say for example, na-delete ng ibang mga kalbo doon? Ay, yes, Sir, no? As of now, Sir, yung cellphone po is nasa police station kasi voluntary surrender lang po sa atin ng anak po ni Sir Dayang, yung cellphone. So ngayon po, Sir, na-apply po namin yung form sa amin ng yung cellphone po. So, ikukuhan po namin muna yun, Sir, kay sa ating Regional Trial Court kung pwede po natin ma-examine yung cellphone po, Sir.
Thank you, sir. Good morning, Lynette Mendoza o Cherry Calibo. Ano po yung magiging epekto no, nitong kaso ni Mr. Johnny Dayan no, sa pagpaslan sa kanya sa estado ng Aklan sa election? Kasi although green zone tayo, so makaka-apekto po ba ito sa status natin? On the part of the PNP, meron tayong in place na security plan. No? And with this development kay Johnny Dayan case, nakita naman wala namang effect as far as the security is concerned. Tuloy pa rin naman ang lahat ng mga activities natin at so far wala namang effect na may dudulot itong case natin ito. Dahil ginagawa naman natin ng paraan, lahat ng paraan upang as much as possible or as soon as possible this case will be solved at sabi nga ni Governor, mabigyan natin ng hustis sa iyong pamilya. Follow ko lang po. Dahil dito sa nangyari kay Mr. Dayan, yung mga associates niya or yung mga kasama niya, meron po ba yung like nagpa-record, nagpa-blatter na sila din may threat or ano? Yes, ma'am. Tinitingnan po namin, ma'am, yung blatter. Pero parang may blatter po doon yung kasama po ni Sir Dayan na sila. Yung dalawang kasama niya po, yung borders niya po. Yung sila Harold po sa ma'am. Yes, ma'am. Thank you po, sir. Thank you, ma'am. May we hear last one question? Tatlo pa. O, sige. Sino hindi pa nakapagtanong? Sige, sir. Sige po, sir. Please introduce your name na lang po. Thank you. Thank you. Robin Acerna of Akron News. Kay General Ronque tayo, kay OIC Chief of Police na Francian Rati. Regarding ho sa baril, ano pong kalibre ang ginamit at ito po ba ay registrado? So far, yung hindi pa natin na-recover kasi yung baril, ano? But based on sa recovery ng shell natin sa Soco, it appears na yung bala na ginamit doon is a 45 caliber, coming from a 45 caliber pistol. Okay, follow-up question kay General Ronque. Yung Comelec National kasi, kay Comelec Garcia, napahayag ko na itong papaslang kay Johnny Dayan is politically motivated or election related. Pero dito sa lokal, wala pa kayong statement na gano'n. Any reaction, General Ronque? Actually, yung pronouncement na yun came from us at hindi natin sinabi na politically motivated. Ang sinabi natin doon is probable. Probable yun. That is on record. Recommend ng provincial provincial GPSCC. No, na they are classifying the incident as a probable election-related incident. At in-endorse nila dun sa regional Joint Security RJCC. Hindi ko masyado yun. At nag-usap kami doon with yung Regional Election Director at siyempre yung counter na part natin sa EFP. So the recommendation there is to recommend it as a probable dahil niya consider na election period. Pero yun nga ang sinasabi natin, all angles are still being considered dahil nga hindi pa natin talaga na-prove. Kaya probable pa lang yung nakalagay po natin doon. Last question na,
yung pumalit at lang mo, na interview namin, eh parang hindi siya sangayon na ito po ay isang election-related incident at Jalawang reaction po ninyo. Sir Dudoy na po, yung information officer ng Comelec. Yeah, that's the reason why. Na lahat tayo is, sinasabi natin is still under investigation. No, still under investigation at ulit-ulit natin na sinasabi na all angles are being considered. Pero sinasabi na natin na possible lahat eh. Diba? Thank you, sir. Apat pa. O sige, one question na po, sir, para ano tayo. Sige, sir. Good morning everyone. I'm Santos Salazar from K5 sa Calibo. Sir, kamusta po yung kooperasyon ng mga witnesses natin? Are they willing to cooperate po in order to solve the case? Yes, they are very cooperative. Actually, kaya nga magpapal tayo ng kaso. We have already taken their affidavit. Willing ito na mag-cooperate. At the same time, doon sa mga na-recover natin ng mga CCTVs, meron na po tayo mga mga certification coming. Especially kasi meron din galing sa private na private na bahay or residences. So they are willing. They are more than willing. Okay. One follow-up question po, sir. May mga nag-exist na po ba na professional gunman dito po sa Aklan o pumapasok dito sa probinsya na Aklan po? Yung direction ng investigation natin pointing to this particular person na ito lang ang nakita natin. But other than that, information is still being validated. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige, sir, yung si ma'am muna yung po. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Shangalina Vidal from Ligata News FM Calibo. General Mosque, nung nakauwi po yung family ni Tatay Johnny, nakausap po ba natin ng personal or baka po may naibigay na mga vital information na makakatulong po sa takbo ng investigation with this crime, sir? May ask yung si police natin kasi hindi ko personal na nakausap. Is the chief of police who had a personal talk with the family. Thank you, sir. Yes, ma'am. Nakausap po natin, ma'am, yung eldest ko ni Sir Juan Dayang, yung si Ma'am Bernadette Dayang po. So may mga sinabi rin po sa amin, ma'am, na which is we will follow up with po, ma'am. So, di muna natin ito. Sir, my next question is for personnel. Ano po yung mga processes, sir? Thank you po. We have to get the details ng report ninyo. Yung details ng sinasabi niyo ng threat. And it will pass through a validation process. Meron tayong intel community, it's not only the PNP who are involved in this, in the validation. Meron tayong intel community, we have PNP, we have the NBI, we have, remember the intelligence community natin, the NICA. So, lahat po yun, ang ginagawa natin, pag nakareceive kami ng mga information na gano'n or yun na, threat to a life of a certain individual, pinapasa namin yung information na nabigyan nyo. At doon natin makikita ang confirmation kung meron silang mga information na nare-receive. But, as a first action, pag mayroon naman talaga tayong nakita na na ebidensya na that would really prove na their life is in danger, ay binibigyan na kagad natin ng security kami from the PNP. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, sir. Sir, good morning. I'm Tilagiri po, TV and Raptor. Nabubuhay po si Sir Johnny Dayang. Siya po yung nagbigay ng number sa akin ng taga-NBI kasi siya daw ang nag-request sa NBI para imbestigahan yung kaso ni Kayla sa Boracay. Pero yung question ko na lang po is, ano po yung lesson
na nakuha po natin dito sa incident kasi we're a tourist area, baka po maging stricto na tayo sa mga tourism area, sa mga hotels, sa mga ibang cases. Pero ano po, yung tanong po is, ano po yung lessons na natutunan po natin dito sa case po ni Sir Jan Daya? Hindi ko masyado nakuha yung tanong. Pwede pag-iulit-ulit, hindi ko makuha yung unang statement mo. Yung unang po statement sir is nga, na baka lang po kasi na may kaugnayan itong kaso ni Sir Jan Daya doon sa case ni Micaela, yung pinatay na Slovak, kasi si Sir Jan po yung nabigay ng number sa akin ng NBI na siya daw ang nag-inform sa NBI para imbestigahan yung case ni Micaela. Pero it's not my question po. Yung question po is ano po yung lesson po na natutunan dito po sa case ni Sir Jan Daya, if ever na meron po. Well, on the part of the PNP, itong nangyari na ito ay siyempre makikita talaga natin na there may be some lapse of our security, ano? In the first place, nag-report na ito, no? Kaya tinitingnan din natin yung mga angulo na yan kung bakit nung unang nag-report ay hindi natin natutukan kagad. So, ito na nangyari, so ay ang advice natin sa kanila na kinakailangan mahuli talaga natin, tutukan natin para mahuli ito at yan na naman talaga yung trabaho ng pulis. Kung talagang hindi mo maiwasan na may nangyari, kinakailangan gumawa ka ng paraan para masolve mo yung kaso. Thank you, sir. Yes, sir. Good morning, ma'am and sirs. Kasi Manuel Albert Calida from Energy of M. Calipo. Upon hearing the result of the investigation, the gunman, hindi mo taga rito sa Aklan, sadly, meron pong dalang baril, no? As much as possible, kami sa media people dito sa Aklan, sumusuport sa mga hakbang natin kung paano gawin safe yung ating mga kababayan dito. Pero nagmo-wonder tayo, and most probably, I do personally believe, itong wonder na itong wonder dito ng mga kababayan natin, paano po nakakapasok yung taong doon na may dalang baril, having na yung assurance natin madalas, especially kung may mga malakihang events dito sa lalawigan ng Aklan, monitor natin yung may mga dalang kontrabando, etc. etc. No, paano ngayon po, sir? Kasi may nangyari ganito. Malaking sampal po ito sa atin. Dito po sa Western Visayas, sa Soho, and then dito po sa lalawigan ng Aklan, Sir Baki. Yes, yun yung isang sagot doon sa tanong ni Sir kanina, no? Decision siya seguridad, di ba? Kasi may nangyari nga. Wala kaming kwenta, wala kaming explanation dyan. Except yung aminin namin na nagkaroon ng pagkukulang talaga sa security. That's why sabi ko, this is a challenge to us. Kaya ako mismo nga, nandun ako sa region, pumupunta ako dito para i-supervise talaga sila. To make it sure na wala akong mangyayaring, hindi maulit yung mga ganitong mga pangyayari. At to make it sure na talagang yung mga instruction natin sa taas are being followed through dito sa baba, sa mga provinces, down to the police stations. So, yun na po ang masasabi natin na we'll always try our best. The PNP will always try their best to do their part in securing not only yung Aklan, but of course the whole region. Thank you, sir. May I shoot the last question, the follow-up question to PD Ramos, sir, no? Having said that, speaking kasi of report, we are not so sure, no? Especially sa mga ordinaryong kababayan natin na nakikinig pag sinabi natin report. Report ba yun na sumbong lang or for record purposes or is there any intention na action na agad, either way, sir, ano? Pero yung pinaka-question ko is, what was the reaction natin? Nung malaman natin na, well, this is a media personality, baka may threat ito sa buhay niya. Tama ba na pakingganan natin yung quote-unquote report niya? May mga initial ba tayong reaction, sir? Dapat pala itong mabantayan, sir?
Actually, sir, the report was given to our intel officer, and then yun nga, pinapavalidate po natin, sir. Ang initial po natin na inano is, in-advise na natin ang Chief of Police ng Kalibo dahil sila mismo yung nasa lugar para at least isa mabigyan ng protection ng ating si Mr. Dayan po. Thank you, sir. May we hear last one question? Yes, sir. Ikaw na, sir. Thank you. No, this is not a question po. Nagpaabot ko kasi na ng mensahe yung nagpo-monitor po kasi yung family ngayon sa press con si Sir Dan Dayang. Pinapaabot nila po yung pasasalamat po sa sa PNP kay Mayor po, sa Agara po. Sasagawa po ng investigasyon sa kaso to. Nagpo-monitor po kasi siya ngayon. So, gusto niya po ipaabot kami. Salamat. Thank you, Sir Simmons. At this juncture, we hear final messages from our guest here. First, to give this message, our Honorable Mayor, Honorable Joris Socorro. Sir. Good morning again to each and everyone, to the media people and to everyone listening. As everyone to remain vigilant. Then, as I said previously, LGU Walebo is offering 250,000 reward together with the provincial government, and I ask our municipal police to speed up the investigation and to dig deeper and leave those stones unturned to help the family of former Mayor Dayang. Thank you, Sir Joris. Next, our Honorable Governor, Honorable Jose Enrique Flores, sir. Thank you, sir. And this is a appeal again to our to the general public, not only here in Aklan, but of course nationwide. Na sana matulungan kami dito, sana matulungan yung kapulisan dito para mas mabilis yung pag-solve nitong kaso. Ito po ay effort ng lahat-lahat na po dito sa Aklan, not only from the government, but of course yung effort talaga ng media para mapabilis yung pag-solve nitong kaso. So, we are in full support with the investigation conducted by our provincial and municipal PNP, and we are very happy that no less than General Wangki is here monitoring, is giving priority na masolban talaga yung kaso nito. That's why we are very confident na mas mabilis yung pag-action nito dahil yung regional director mismo natin is on top of things. So, thank you. Thank you, sir. This juncture, we hear the final message of our Regional Director, Police Brigadier General Jack Elwaki. Sir. Thank you again, Arnold. So, we'd like to just take this opportunity. Nasabi ko naman lahat sa mga questions niyo. But this is just to state my appreciation sa ating local government, especially kay Mayor Joris and kay Governor Joen for their full support to the PNP. No? Nagpapasalamat tayo na they are closely helping yung ating mga kapulisan. And also to you, the media, sa atin lahat, no? Yung mga pumunta dito, we acknowledge really your contribution to the PNP. At alam namin na talaga kayo yung partner namin. At itong purpose namin ngayon na umaga na ito ay alam namin na malaki yung may tutulong namin na ninyo sa amin. Kaya ito yung ginawa natin. So we hope we could really help each other para mabilis ang pag-solve itong kaso na ito at paghuli ng mga perpetrators at mabigyan talaga natin ng hustisya yung pamilya ng ating biktima. Magandang umaga ulit sa ating. Thank you, sir. And sa lahat po na media na nandito po ngayon, from Kalibo and of course from the entire province of Aklan. Maraming salamat po, Sir Simmons, and thank you also to our